Blessed afternoon po sa bawat isang makakasama ko ngayong hapon dito po sa Pangasinan Eagles Network na kung saan ay mag-live stream ulit tayo. Basta po every Tuesday tayo ay 4 to 5. Ano po? So dalangin ko nga ay may makasama tayo ngayong hapon na manunood at makasama natin upang patuloy na maranasan natin ang kabutihan ng lahat. Ano? Basta po kada Tuesday tayo po ay 4 to 5. Pero kapag Wednesday hanggang Monday po, tayo ay 5 to 6. Ano? So kaya ngayong hapon, tayo mag-start muli sa isang maikling panalangin upang tayo po ay makahingi ng patnubay ng Diyos at pagsama ng Kanyang Banal na Espiritu sa sino mang tumatawag sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesus sa ikalulugod ng Ama sa langit. Ano po? So kayong hapon, tayo po ay saglit na manalangin. Ano po? Father God in heaven, ako po ay muling lumalapit sa iyo. Kami ng aking mga kasama dito sa Pangasinan Eagles Network, mga kaagila, na tinawag mong magsama-sama sa mga ganitong pagkakataon upang kami po ay lalo pa namin ma-enjoy ang pagiging Kristiyano namin at matuto pa kami, maranasan namin, makamtan ang mga pangako mo na dulot po ng iyong salita. Sa iyo po namin ninaasa ang hapong ito sapagkat nalalaman ko that all good things comes from you alone at there is no shadow of turning. Kung kaya nga po Diyos ay muli kaming dumudulog sa iyo and cover us once more with the blood of your Son Jesus Christ, Father, that we are protected because of that blood. And Lord, even our family wherever they are, at sa lahat ng manonood ngayong hapon at magsishare at manonood na replay, even sa mga manonood ng na-share, ay ikaw po ang kumausap sa kanila sa pamamagitan ng kapahayagan ng banal mong Espiritu in such a tender way, in such a way na ang banal na Espiritu lamang ang pwedeng kumausap sa bawat isa sapagkat alam namin na mahal mo po ang bawat taong tumatawag sa iyong pangalan, Jesus. Kung kaya ngayong hapon, even ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo, ay gamitin mo po ang channel na ito, ang vessel na ito upang maranasan nila ang hindi ka tumitigil sa pagtawag, hindi ka tumitigil sa pangungusap sa mga taong naghahanap, may sakit, nagtatanong, naguguluhan, nalilito, nasasaktan, at nahihirapan, nalulungkot. At ngayon, O Diyos, ay dinudulog namin silang lahat sa iyo sa anumang kaparaanan na ikaw lamang ang tunay na nakakaalam kung paano po ang gagawin sa bawat isa. And we are only your vessel as I ask favor from you, God, na maging mababa po ako sa iyong harapan and even everyone that we might open our hearts to you as you revive us, as you talk to us, as you awaken us and be aware of your presence, faithful presence in our life. Kung kaya po ngayong oras na ito, ipagkatiwalaan mo po kami as you give us an open heaven once more together with your host of angels ready to minister to your people and the power of the Holy Spirit ready to talk, to have that small voice, to that care and love that you alone can give, O Lord. And so God, be with us this 45 p.m. live streaming as we give all the glory and honor and thanksgiving ngayon pa lamang, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat sa Panginoon at tayo muli magkakasama. At tayo po'y binigyan muli ng pagkakataon na magtalastasan. So kung ganun po ay tayo pwede na mag-umpisa. It's a continuation of yesterday's topic na kung saan ay ang title po ay Basic Reminders of Life. Napakaganda pong topic nito na sana nga ay ma-share ninyo. Kung kaya po sa aking pag-greet ay sana po ay ma-share nyo ang live streaming na ito, not for anyone but for the goodness that they might and the knowledge that they might get from this live streaming. Kadugtong po ito nung kahapon, ano? So yung mga hindi naman po nakapanood nung kahapon, pwede nyo naman pong panoorin sa replay. Dito rin po sa 4 to 5, dito rin po sa Pangasinan Eagles na live streaming, ano po? Kung kaya salamat sa Panginoon at tayong kakasama muli. So ako po'y babati at ako'y nag-uumpisa natin kay Ate Erlinda Miranda. Yun, yung ating kapatid dyan sa Manila na pero taga Pangasinan, Kalasyaw, ano?
na nagbigay po ng 100 stars sa ngayong hapong ito for Pangasinan Eagles Network. So, bago po ang lahat, ako po muna ay magbabasa ng inyong mga greetings and shoutouts para naman po sa ating lahat at para po kasi may mga nag-aabang talaga at kayo naman po ay kung maaari ay pakishare nyo po ang live streaming na ito habang ako po ay nagbabasa ng greetings. Ano po? Yan, salamat po sa inyo. At napakarami na nga natin nandito ngayon. Number 1 sa ating listahan ngayon ay si Princess Sarmiento at sumunod po ay si John Philip Ubero, Evangelista ng Pampanga and Santa Barbara. Ganon din si Maria Sheila Joquino Zacarias watching with us. Shout out again. Shout out na galing kay Princess Sarmiento, Rosalie Gonzalez Abardo, John Paul Joquino Sarmiento, Karen Fernandez Omera, Jackie Garcia. Ganon din. Nauna ngayon si Lola Rosalina Marina, yan, ng Las Piñas City. Nasaan na si Princess? Wala pa ba si Princess? Ganon din, shout out again kay Charlia Valerie, Jibinji Cruz Tamayo, John Daryl Rosario, Justin Fernandez II, Mary Ann Villasencio, Chris Bagbagay Dalope. Kuya Manny, maga ka ngayon, ha? Ayan, praise God, ano? Sa buong Okang family na Season Pangasinan, dyan po sa Barangay Okang na yan, napakarami nila dyan. At syempre, Kuya Manny, shout out kay Romer Castueras at sa kanyang magandang asawang si Nelly Castueras. Good afternoon din from Japan kay Rena Diamond, ayan, and also Baguio City. At Erlinda Lumion Velasco, magandang hapon, watching with us. Kuya Bonnie Likiran, ayan, napakatapat manood. Salamat po sa buhay niyo, Kuya Bonnie. Ganun din ay shout out again kay Princess Sarmiento, para kina Micah Soriano, Jenny Chill de Vera Bello, Tasha Chelsea de Vera Bello, Alex Tigno, Zoylin Rosbia Soriano, and Aster Kalimlim. Good afternoon din po kay Juliana Alexis Palaganas ng Santa Barbara, Pangasinan, and Angeli. Magandang hapon. Paki-share na po, ano? Yan, paki-share na po sa inyong mga Facebook walls, ano? Angeli Gonzalez ng Bunuan Bukig. Yan, nag-aaral, ano? May pasok ba kayo, Angeli, dyan sa Lyceum? Ganon din kay Vince Rafael Ballesteros. Good afternoon, Vince, ano? Dyan po sa Primicias. Good afternoon sa inyo dyan. Abutan ka namang pagpalang hapon sa pangalan ni Jesus at ang iyong pamilya, Prince Vince, ano? Eto na si Princess, ang chubby-chubby, cute-cute na po ni Lola Rosalina Marina, ay Princess Chilen Ocomen. Good afternoon. Pa-shout out. Na-shout out ko na, Manny, ha? Romer Castueras and Nelly Castueras ng San Jose, California. Ganun din, shout out kay coming from Angelique Gonzalez, Charles, Carlene, Joshua, Lydia Gonzalez. Good afternoon po sa inyo dyan sa Bunuan Bukig. Sana nakakapanood po kayo, ano? At sana'y ma-meet ko rin kayo in person. Ganon din po kay Juliana Alexis, shout out niya kay Jaya Vinis Manuel, Carla Maydori Aguilar, Christina Almazan, Joan Joquino, Altea Kalinawan, May, Kyla S. Kuya Bal. Good afternoon sa inyong lahat, and I pray na hindi lang kayo naitag o na-shout out bagko sa mga panood nyo rin, ano? At siya nga po pala, habang kayo nakikinig, ay maaari po bang pakibasa nyo na po ang Joshua 24:14 to 15 at yung Romans 6:16. Ano po? Yan, pakibasa niyo na po. Napakaganda mga verses na siyang gigising sa ating spiritual na pamumuhay. Ano po? Ayan. Ganon din, shout out coming from Juliana again, ang buong pamilya ng Dinieva Palaganas family is watching with us, magmula sa nanay, si Nanay Marjonel, at ang gwapong asawa, si Bernard Palaganas. Ano? Of course, maganda at gwapo, ang anak ay napakaganda. Si Marjorie Dinieva Palaganas, ang ate ni Juliana, at si Alaisa Dinieva, good afternoon po sa inyo, at si Efren Barberan. Yun, si Ate Domi, mapagpalang hapon din po, at gabi na siguro sa inyo dyan sa Sydney, Australia, ano po? At ito na ang Barangay Okang, diyan sa Season Pangasinan, mag-umpisa sa napakagandang asawa, si Marlene. Si Marlene, ang kanilang mga anak, si Manilyn, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, and Shai Padawang, and Jude Kenneth. Yan, sige po, pakibasa ng Joshua 24, verse 24, tama. Joshua 24 verse 14 and 15, napakaganda po niyan, ano?
At shout out again coming from Jiliana, Alexis Palaganas, Mecca Aya Molina, Rochelle Benito, Lowell Angelo Crave, Mark Irvin Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio, and Sanchi May Gumawid, Eliza Reyes, Angeline Tulao, Crisalin Estrada Segundo, and Clarissa Season Balala. At si Marivic, yan, hello Marivic, thank you for praying. One of those prayer warriors natin. Dito po sa Pangasinan Eagles, yan, ano? Si Marivic Alacar, taga Sapang, at pero ngayon po ay nasa Lebanon. Good afternoon. At ang aking anak, of course, dyan sa Hong Kong, mula noon hanggang ngayon, at taga Tayug, ano? Member din po ng church sa Tayug, DOJ. Tayug, satellite, si Melanie Loren Santiago, Ramil Kawili, good afternoon from Mangaldan, hello sa iyo, and si Ryan Carl Francisco I ng Zone 2, Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan, magandang hapon, at tuloy-tuloy tayo, sige po, basahin niyo po yung Joshua 24:14 to 15, basahin niyo lang po muna, at saka Romans 6:16, ayan. At kung kayo po hindi gusto nyo manood ng mga natapos ng live stream natin, pwede nyo po akong puntahan dyan po sa YouTube channel natin, Bubot Parago. At sinupply naman po ni Jiliana, ayan po, nasa wall natin ngayon, na pwede nyo pong puntahan yan. Kung kayo po may time na makapanood, puntahan nyo po yan, dyan po sa YouTube channel natin, At Alicia Kasingal, good afternoon. Ate Rita and Kuya Danilo ng Caloocan City. Ayan, wala siguro ngayon si na Ate Virgie kasi ang labas pa niya ay 5 o'clock. Ganon din kay Loretta Velasco, good afternoon din po sa inyo. Yun. At Norma Balato Madamba, si Ate Norma, yung maganda-maganda nating kapatid dyan sa Baguio City. Hello po sa inyo. At ayun, si Ate Wilma. Hello po Ate Wilma from Perth, Australia. Wala po kayo kahapon, nga, sa tingin ko lang, parang nagkamali ako. Ayan, mapagpalang hapon po at sa mga anak ng Diyos, praise God. God bless po sa lahat, sabi ni Ate Marivic. Pag dumating na yung tamang panahon, sana makita ko kayo personal, yung wala ng COVID talaga, Yan. Ang sabi nila, pag hindi daw nagpabakuna, hindi daw pwede mag-travel, so more or less, magpapabakuna din ako Pero kung papayagan, At salamat naman sa buhay ng ating mayor kasi mayor ng Santa Barbara kasi gawa ng kami po ay frontliners naman, meron first choice daw kami na mabakunahan. Kung kaya nga po ay dalangin ko nga tayo ay mabigyan ng pagkakataon at ilayo sa anumang mga side effects ng vaccine na yan. Although marami mga negative news about the vaccine, I pray na tayo po ay ingatan. Kasi kung walang vaccine po ngayon, ay mahihirapang mag-travel abroad. So, dapat pala talaga magpabakuna. Ganun din, long time no si Ate Elma. Mukhang very busy ka from Singapore. Kumusta na po si Kuya Joel Seng? Hello po sa inyo dyan sa Singapore, tuloy-tuloy lang po, huwag kayong mapapagod sa pakikinig, At salamat sa inyo because kayo pong lahat ay encouragement natin dito po sa Pangasinan Eagles Network. At Yuli Karyaswam ng Hong Kong, magandang hapon. Ganun din, ayan si Mary Sherlyn Gonzalez, ang ating dalaga dyan sa Villaflor Hospital at taga-Bunaan Bukid, si Mary Sherlyn. Ganon din si Ate Julie Domingo. Hello po sa inyo. Sige po, pakibasa ang Joshua 24:14 and 15 hanggang at Romans 6:16. At Kathleen Magalong Dorian ng Tarlac and San Carlos City. Good afternoon po sa inyo. Ngayon din si Sir Joseph Eslava, good afternoon. Eileen Directo, HLR ng Kuwait, watching with us. Pinapanood kasi ni Romer Pastor Bubot sa replay. Oo nga daw, ayan. Salamat naman at hello din kay Liberty Cragasi, nilaw na kapatid ng Caloocan City at Nueva Ecija. Magandang hapon po sa inyo dyan. Saan man lugar ka ngayon kapatid, abutan ka ng pagpapala ng Panginoon. At, nabati ko na ata lahat Ayan, Maria Sheila Juquino Zacarias, magandang hapon. Cheche Bihag, ang tagal mong nawala, kapatid, dyan sa Iligan City. Hello, si Cheche from Iligan. At happy birthday to you, Kuya Tolit Sara ng Marunong. Happy birthday.
Good afternoon sa inyo dyan, ano? Sa marunong birthday ni Kuya Tolitz, binigyan ka na naman ng 1 taon ng Panginoon. Amen, 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 amen. Ganon din sa ating napakaganda kapatid dyan sa Toronto, Canada, si Marilu Flores Mercado at ang kanyang kapatid na busy siguro at madaling araw nakakapanood pa si Marilu at ang kanyang kapatid saying hi, Mary Grace. Diana J. Palaganas also is watching with us, and of course, ang beautiful wife ng ating birthday celebrant ngayong araw na ito, walang iba kundi si Brenda de la Cruz Zara, at kumusta na rin kay Gemma de la Cruz. Hello po sa inyo. Shera Malana Bombita, good afternoon po, watching here from Hong Kong. Hello Shera Malana Bombita from Hong Kong. Welcome ka rito sa 5 to 6 live streaming. Saan ka ba sa Hong Kong, Shera? Nandito din yung magandang young people from DOJ Ordaneta, Sunshine, Kabugao, magandang hapon, SC, at ganun din kay, wala na, nabasa ko na lahat. At tayo po yung magpatuloy na, pakibukas po ang inyong Bible muli. Part 2 ito nung yesterday's topic natin, all about the basic, ano ba yung title natin? Basic reminders of life, basic reminders, mga mahalagang paalala ng buhay. Napakaganda pong topic, and I pray na ma-share nyo po at mabigyan kayo ng pagkakataon na may apply to sa ating mga buhay. Ano po? At salamat sa Panginoon, gawa ng binibigyan tayo ng mga ganitong pagkakataon upang tayo po ay lalo pang lumago at may apply natin sa ating personal na buhay as believers and followers of our Lord and Savior Jesus Christ. So let me read this to you, 24:14 ng Joshua. Hello Jimmy, merong kalaksan ng Kalay. Now therefore, fear the Lord, si Joshua po, no? Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth. Junior Banaag Kayabyabelo, and in truth, and put away your gods, yung mga Diyos-Diyosan ninyo which your fathers serve on the other side of the river and in Egypt. Ano? Serve the Lord. Yun, talagang may ganun pa, no? Exclamation. Yan. Thank you, Ate Domi. Basic reminder of life. Ano? Serve the Lord, ang sabi ni Joshua. And if it seems, verse 15, and if it seems evil to you to serve the Lord, kung sa tingin nyo naman ay masamang paglingkuran ng Panginoon, piliin nyo na ngayong araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Yung mga Diyos-Diyosan nyo ba na minanan ninyo sa inyong mga ninuno, na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilang ibayo ng ilog na pula, o ang mga Diyos-Diyosan na nakikita nyo dito ngayon na sinasamba ng mga Amorita, na kung saan dito na tayo nakatira. Pero para sa akin at sa aking pamilya, we will serve the Lord. Yan. Basic reminders of life. Hello, Eileen Soy at Yuli Carias Wong. Ano? Yan. Salamat po sa Lord, nakakilala na din si Boyet sa buhay niyo, Pastor. Praise God. Salamat. Ano? So, lipat natin sa Romans chapter 6 naman. Ano? Babalikan natin uli yan mamaya, ha? Romans 6:16. Yan. Romans 6:16. Eileen, Director, HLR ng Great. 6:16. Basahin ko po sa inyo. Do you not know? Hindi mo ba alam? Yan. Do you not know that to whom you present yourself slaves to obey, you are that once slave whom you obey? Hindi mo ba alam, na sabi niya, na kapag ibinibigay mo ang iyong sarili bilang alipin upang sumunod, ikaw ay alipin ng bagay na alipin ng sinusunod mo? Alipin, maaaring pwedeng alipin ng kasalanan, papunta ng kapahamakan, o alipin ng pagsunod, papunta, alipin ng Diyos, pagsunod sa Diyos, papunta naman sa makatwirang buhay. Ano? So, either way you have to serve somebody. Either you choose to do wrong, you choose life. Either you choose to do right decision, you choose righteousness. Ano? Diana J. Palaganas, Lynn Javier Tagiban. So today, bilang paulit po natin, si Joshua, sabi ko nga sa inyo, ay isa sa libro na matagumpay ang istorya ng bansang Israel, for it is the time for Israel to occupy the land that the Lord had promised to Abraham. Nagaling sila doon sa Ur of the Chaldees,
kinuha siya doon at sumunod siya at naglakbay siya papunta doon sa lupang pangako. At ito na yung katugunan. The fulfillment of the promise of the Lord to Abraham, to Moses, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to Moses, and to every people of God. And the book of Joshua is the book whereby it is the book of victories. Kaya nga po napakagandang basahin. Kung gusto niyo pong magbasa ng matatagumpay na pamumuhay, ay ito pong libro ng Joshua, na kung saan ay sa chapter 24 ay pinapipili niya na ang mga anak ng Diyos. Sabi niya, kayo ba? Piliin niyo ngayong araw na ito kasi you have no chance. You have no choice but to choose. Yan. You have no choice but to choose na maglilingkod. Either paglingkuran mo yung mga Diyos-Diyosan o paglingkuran ng Diyos na buhay. Either way, you will have to choose. And you have to decide because kung ano yung uri ng pamumuhay mo, yun ang sinusunod mo at alipin ka ng pinaglilingkuran mo. Kaya nga kapag yung Diyos-Diyosan, alipin ka ng katwiran na papunta namang kamatayan. Ang sabi ng Romans 6:16, o kapahamakan. Diana J. Palagana, Selo, Ate Lynn, Javier Tagiban. So I would like to remind you this, that whatever you live for, ano man ang pinamumuhay mo ngayon, ikaw ay mayroong pinaglilingkuran. Either the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the God of our Lord and Savior Jesus Christ, or the gods. The gods, ang ibig sabihin, Diyos-Diyosan, na mga walang pagtitiwala kay Kristo. So either way, you will have to serve. At bunga nga ng pagsunod ay kung ano yung iyong pinaniniwalaan o pinili, ay doon ka naman maglilingkod. Ate Erlinda Lumiwan Velasco. So, nililinaw ko po ito sa bawat isa sa atin ngayon. So, either way, kahit na anong choice mo, you must make a choice. Kasi nandun na siya Nandun na, pipiliin mo na lang. So, kahapon, ang tinalakay natin ay yung choice. Sabi nga ng isang research ay sa pagkain lang. We have to make 226 choices a day or decisions to make a day on food alone. And do you know that an average adult makes 35,000 decisions to make a day, ranging from paggising pa lang, nagme-make na siya ng decision, gumagawa na ng decision ito, an average adult makes a decision of 35,000 decisions. Meaning to say, you have 35 or more choices. Kasi sa Diet Coke na lang, sa Coca-Cola na lang, merong 60 flavors. 60 flavors. Kung bibili ka ng Coke, merong 60 flavors. Ewan ko kung ilan dito sa Pilipinas. Pero sa Coke, pipiliin mo 60 choices. Sa kape na nga lang, either brewed coffee. Sa brewed coffee nga, may pipiliin ka pa. Macchiato, caramel macchiato, or ano pa ba yung mga kuha ng kape, Ako, paborito ko yung Americano, or macchiato. Yan. Mga pinipili. So you have to make a choice. Sa kape lang, ang dami na. Ang dami sa milk tea, mas lalong marami. Di po ba? At kaya nga na dapat na ito po yung sinasabi natin, malaking challenge sa ating lahat. We focus on our effort. Dapat bigyan nating pansin ang mga bagay na pinipili natin upang sa mga pinipiling ito, ang sabi niya, we make small changes. Kasi ganito po yan There are choices and there are chances and there will be changes. Yan. So there are choices. There are lots of choices. Few chances. What you choose will be, and chances you make is what change it will bring to your life. Nakukuha niyo po ako. So tayo po ay pumipili at may mga iba't ibang klase ng tao kung paano sila pumili. Number one ay impulsive. Impulsive. Mapusok o pabigla-biglang pagpili. Sila yung mga taong
Halimbawa, sa sale, pabigla-biglang bumili. Hindi na schedule, impulsive ang tawag doon. Compliant, sila naman yung mga taong pinipili nila yung mas mainam, kung ano yung popular, kaya kitang-kita ang mga commercials, di ba? Sa shampoo na lang, ang dami-dami. So, ang madalas, kung ano yung naisip natin, na lagi natin nakikita at naririnig, yun ang napipili natin. Ang tawag doon ay compliance. Pangatlo, yun namang, minsan pumipili ka ng, bahala ka na. Yan. Delegating naman yun. Yun naman yung not making your decisions yourself. But, in an effort to avoid responsibility, parang ganito, pinakain mo, blow out mo, sasabihin kahit na yan, mahirap yung kahit na parang sinabi na, kayo na po ang bahala. Kung ano yung orderin nyo, yun na rin po yung sa amin, yun. Ang tawag naman dun ay deflection or avoidance, Meron din naman yung binabalansin nyo muna, Ito yung maganda, balansihin mo muna, tingnan mo muna, katulad ng ginagawa ni Joshua, balansihin ninyo. Sabi niya, choose you this day whom you will serve. Remember this, hindi niya sinabing choose you tomorrow o choose yesterday. Hindi. Choose you this day. So, ang choice lagi today. Hindi pwedeng ipagpaliban ito kasi you have to make a choice. Yan. So, dalawang maganda, yung binabalanse mo at saka yung pina-prioritize mo. Magkaiba, Yung binabalanse, tinitingnan mo, pinag-aaralan mo maigi, kung ano yung nararapat, kumukuha ka muna ng mga information para maka-arrive ka sa isang decision. Yung prioritizing naman ay kung alin yung nararapat sa ganitong pagkakataon, priority, Para sa isang Kristiyano, ang priority ng ating decision, pag Sunday, hindi mo na iisipin kung ikaw ay dadalo o hindi. So you decide for it. You decide that Sunday is for God. And sa akin, ay 10% of my money every week ay binibigay ko sa Lord. Hindi ko na tinatanong yan, priority yun. Kasi sa akin meron na tayong priority bilang Christians. At ito naman ang kagandahan sa ating lahat. Kasi hindi tayo agad naliligaw. Kasi nasa atin ang liwanag at ang ilaw. At nagsasabi sa atin na meron kang na-narrow down ang mga choices natin. Kasi po sa ngayon, katulad nitong ating floods ng information, nakakalito ang pumili, But for us Christians ay medyo limited tayo, kaya medyo yung mga choices natin ay medyo madali. Kasi bakit? Una, kapag gagawa ka ng decision ngayon, dapat ay number 1 yung priority at nasa loob ka ng will ng Lord. Kaya bago ka mag-decide, ito pa'y gusto ng Panginoon. Yan, sa pananamit, yan, sa pagkain, sa pagsasalita, dapat siya nagkakaroon ka ng choices at nire-refine mo ito. So, hindi mo na iisipin kung a-attend ka ng Sunday, hindi mo na iisip kung magkakaloob ka, or ang tawag doon, prioritizing. You have made a decision that your 10% will go to the church or to the offering. You have made a decision na Sunday, lahat ng number 1, ang tawag doon prioritizing. Ito na po yung tinatopic natin, kadugtong na ito, makinig kayo maigi. So, para hindi ka malito, it will be later on a principle of your life because it is the will of God. And if it is the will of God, ask anything. Yan. Ask anything. First John, sulat niyo po. Ang ganda nito kasi ito yung nagbigay sa akin ng inspiration para hindi ka mahirapan sa pagpili. Sabi niya, ask 5:14 para hindi po tayo mawala, Being confident of this thing that whatever you ask according to the will of God, He will give it to you. Yan. Maging sigurado ka na anumang bagay na hingin mo, ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa'yo. Yan. Yan. So kung alam mo yung priority mo, so there will be time na hindi ka mahihirapang mamili kasi ang pipiliin mo lang yung alam mo na gusto ng Panginoon. Di ba? So hindi ka mahihirapan. Kaya nga tayong Christian ay itong Book of Joshua, ang pinili ko pong text natin. Kasi isang beses lang siya nagkamali. Sa pangunguna niya bilang leader, isang beses lang. Katulad ng mga kabataan, alam na nila kung sino ang kanilang magiging boyfriend. Dapat from our faith, dapat Kristiyano. Kasi hindi ka na mamimili doon kasi yun ang will ng Lord. Ang mahihirap piliin yung course mo, yung mapapangasawa mo. Pero ganun pa man sa pag-aasawa, dapat alam mo na kaagad kung sino ang mapapangasawa mo. It is within
someone who believe and love the Lord Jesus Christ din, nakatulad mo. Kasi the moment hindi yun ang piliin mo, malaking problema yan. Pagdating ng araw, at mag-aamin siguro dito yung ibang nagkamali, they took chances. Yan, susundin natin yung chances. They took chances. What is a chance? It is an external force. Ang chance kasi, minsan lang darating yan. Or it's opportunity. Yan. It is an opportunity. It is given or something that comes along. Yun ang chance. Yun. So, yung chance is external. Yung external. Yung choice is something you decide in the presence. In the present, yung choice. So, you have to make a decision in the present. Para bigyan ko example. So, there is a difference between, kasi minsan nalilito kayo, ano ba difference ng choice at chance? Yan. Makinig kayo Jester Kyle Saison. Yan, amen daw, sabi ni Ate Domi. Naiintindihan na Ate Domi, sinasabi ko, and praise God, sa inyo rin pong lahat. Kung meron po kayong question, pwede nyo po akong i-PM sa i-PM po sa messenger ko kung meron kayong question, Chance is more on the external factors. Choice is more on yourself. Okay. Of course, ikaw pa rin talaga magdi-decide. Sabi ko nga sa inyo kahapon, kung merong image na nakapareho natin si Lord, ito ay yung the image of choice or decision. Kasi tayo lang ang pwedeng mag-decide for ourselves. Not even God can intervene with your decision, just like what happened with Adam and Eve. Kaya nga doon sa doon po sa Deuteronomy 30 verse 11, basahin ko po sa inyo Ang sabi niya, medyo kakwanin po natin yung choice and chance, Kasi yung choice ikaw yon, yung chance external, pwedeng opportunity, pwedeng privilege, pero external yon. Hello, Leia Robledo ng Japan. Good afternoon, GBT Honey Grace, at Juby Saturos Ipescope. Kung kayo po yung na-bless, kindly share this live streaming po sa inyong mga Facebook wall, Jenally Antiang Paragas, good afternoon. At ganoon din po from San Fabian, ang ating pastora dyan, si Pastora Leti Rivera Lim, good afternoon po sa inyo. At maging si Ate Malu, ay magandang hapon din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Taguig City. Yan. So, babasahin ko po Deuteronomy 30 verse 11. Ito ang sabi niya, for this commandment which I command to you today. So, makikita mo, binigay na ng Lord ang utos na ito, pero you have to make a choice. For this commandment which I command to you today, hindi naman ito nalilingid sa iyo o hindi ito malayo sa iyo. Sabi ni Moses, sinabi ni Moses is true. Dahil pinasasabi ng Panginoon, Ang sabi niya, ang pinag-uutos ko na binibigay ko sa inyo ngayon, yan, ay hindi na itago sa inyo, hindi lingid sa inyo. Hindi rin ito malayo sa inyo. Hindi rin ito nasa langit para sabihin yung sinong aakyat para makuha namin ito. Ano yun? Choice, At yung inuutos. Yung utos na ito, na magdi-decide ka, At hindi pwedeng sabihin nasa langit para sabihin yung sinong aakyat para kunin ito para sa amin at dalhin ito para sa amin at upang marinig namin ito at gawin namin. Hindi rin ito nandun sa kabilang ibayo ng dagat na sasabihin yung sino pupunta doon sa kabilang ibayo ng dagat para dalhin ito sa amin upang marinig namin ito at magawa namin ito. Ngunit ang salita ay malapit sa inyo. Yun. Ngunit ang salita ay napakalapit sa inyo. Yan. Ngunit ang salita ay napakalapit sa inyo. Ito'y nasa inyong bibig, nasa inyong puso upang magawa nyo. Yan. So meaning to say, yung utos talaga ng Lord, minimeditate natin. Yun yung sabi ko po sa inyo na kapag alanganin kayo, ay magdi-decide kayo ng binabalansin nyo at pinaprioritize nyo. Ano ba yung priority ngayon? O sige, kung hindi pa priority ito, balansin mo pa. Pag-aralan mong maigi sa kakagumawa ng decision. Ito po yung sinasabi, pakinggan ninyo. Kaya nga kailangan ninyo pakinggan, bulay-bulayin nyo ito, balansin yung maigi, piliin ninyo. Wow! Andyan pa ba kayo? Piliin ninyo. Sapagkat hindi naman mahirap ito, nandyan lang yan sa bibig nyo at sa puso nyo upang magawa nyo ito. Sabi ng Lord sa verse 15 ng Deuteronomy,
30, ang sabi niya, tingnan nyo ngayon, inilalagay ko ngayong araw na ito, life and good, life and blessing, life and blessing, sabi niya ito, life and blessing ito. Dito naman, sumpa at kamatayan. Sabi niya, tinatawag ko ang langit at ang lupa na isulat ito para sa inyo, na inilagay ko ngayon sa inyong harapan, ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Walang tsamba dyan ha. Nasaan ang tsamba? Walang swerte sa Lord. Sabi niya, hindi naman niya sinabi, nilalagay. Kasi yung swerte po ay more on a chance. Chance yun. Hindi choice. Naintindihan niyo ko? Ang swerte is a chance. I would like to tell you that. So, sa atin, ay ang swerte niya. Chance yun chance. Pero madalang yun. Kaya nga malinaw sa Lord, blessing, cursing, pagpapala, sumpa. I-record mo, langit at lupa, tumistigo kayo ngayon. Sabi ng Lord sa langit at lupa, tistigo kayo ngayon. Ito blessing, ito cursing. Sabi niya, isulat niyo na kung ako ang masusunod, tingnan niyo hindi siya nakialam. Therefore, choose life. Kung ako ang masusunod, piliin niyo ito. Parang pong ako ang teacher, at sabi ko, sige, ang test po halimbawa ay true or false. Sinabi ko na true or false, true or false. Tapos sasabihin ko, sige, bonus, ang number 1, true. Ang number 1, true or false. Sabi niya, if I therefore choose life, ang number 1, true. True na, sagot mo. Sinagot mo false. And many people, alam na ang masama, are you still there? Alam na ang masama, pinipili pa rin. Although they love God, nagpapatuloy sila sa magpaglilingkod nila sa mga Diyos-Diyosan. Bigyan ko kayo ng example. Sa Facebook, makikita mo kung sino ang Diyos-Diyosan nila. Diba? Diba? Choice nila yon. Kung minsan, ipopost nila doon? Emoticon na sila'y nasaktan. Ba't kailangan pa ilagay ang emoticon na nasaktan ka o lonely o sad? Dinesisyonan mong ilagay para to get sympathy or angry. Or inilagay mo doon, nagpakain ka ng maraming tao. Para Para sumikat ka. Hello? Hindi po ganon. Kasi nga, ay pinapakita mo yung pagkatao mo. Lalo na, sabi nga ng Bible, ang ginawa ng kanan, huwag nang sabihin ng kaliwa. Hindi na. Diba? Sabi ng Bible, hayaan mo. Kasi pag ginawa mong ipaalam sa kaliwa, yung ginawa mong kabutihan, ay nakuha mo na ang palakpak ng tao. Ibig sabihin, wala na. Pero kapag hindi mo pinaalam yung kanan sa kaliwa na ginawa mong kabutihan, ang papalakpak sa'yo, si Lord. Ang sarap Perla Paranmio Vicente, magandang hapon po. At ganun din ang aking magandang pastora dyan, na asawa ni Pastor Ed Garcia, Pastora Bebs Partulan, Paras. Ang gaganda ng mga anak nito, Paras Garcia, Yan. Kung ganun, ang pinasasabi ng Lord doon sa Deuteronomy, life here refers not to physical life. Yan. Hindi niya sinasabi yung physical na buhay ng blessing at favor. Ang sinasabi niya dito yung pangkalahatan. Pangkalahatan, Moses was not only concerned with the length of, hindi siya concerned lang doon sa ikabubuti ng buhay ng tao, pero doon sa ganda ng pananampalataya. Karen Marie Ocean is watching with us, together with Diana J. Palaganas. So sa hapong ito, ay maraming chances ang dumadating sa buhay natin, but not all chances are good choices. Yan. Nakukuha niyo ako? Maraming mga opportunities na dumadaan sa buhay natin. Pero hindi lahat ng opportunity at chances ay good choices. Nakukuha niyo po ako? Katulad nga, dumaan yung gwapo, hindi naman mananampalataya, pinansin mo, napansin ka, tapos naging kayo. Sige, gwapo siya, pero walayo kay Kristo. Lost chance ka. Buti na lang sana kung makakilala sa Lord, but maraming tahanan ang nasira sa ganyan, di ba? Diana J. Palaganas.
So, ang sinasabi ko po sa inyo ngayon ay napakahalaga ng dalawang ito. Choice and chance. Ano? Sa chance kasi, it is an opportunity, it is a prospect, or it is a break. Beverly Ramos. Ano? Pero tayo kasi, ito maganda sa atin. We are all risk takers. Yan. Sabi ni Joshua, ngunit kung ang paglilingkod sa Diyos ay hindi maganda sa inyo, sa verse 15 ng Joshua 24, ngunit ang paglilingkod, kung sa tingin nyo ang paglilingkod sa Diyos ay hindi maganda sa inyo, di piliin nyo ngayong araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Yan. Ang Diyos-Diyosan ba ng ating mga ninunong pinaglingkuran doon sa kabilang ilog ng Red Sea. Kabilang Red Sea, sabi niya, yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao dito na naninirahang nakikita ninyo. Pero sa akin, sabi niya, ako at ang aking sambahayan ay paglilingkuran ko ang Panginoon. So, ayun, pili tayo. At let's take the chance. And of course, alam mo po, madaling piliin ang kapahamakan kasi, babasahin ko sa inyo, bakit madali? Ito. Sabi ng Hebrews 11, he refused. Pinili niya na huwag na siyang tawagin na anak ng hari. The son of Pharaoh's daughter. Anak ng maging uncle niya, ang hari. Pero pinili niya na rather to suffer affliction. Pinili niya na maghirap siya kasama ang mga anak ng Diyos. Pinili niya na maghirap siya kasama ang mga anak ng Diyos kaysa enjoyin niya ang lumilipas na saya ng kasalanan. Yan. He has this chance na maging hari. Pero ang pinili niya ay mapabilang doon sa mga anak ng Diyos na talagang nagpipigil sa sarili, Juby magpayo. We all are risk takers. We like to take chances. Katulad nitong batang ito, nag-aral, nagpaalam, mag-i-enroll, pagka-enroll, nakipag-boyfriend, at may makulit na manliligaw. So what she did was, sinagot yung manliligaw. So anong nangyari? Nagkaroon ng change. Anong nangyari? Hindi nakapagtapos. Buti na lang kung makapagtapos. Pero nadadivert na, di ba? Kasi meron ba kayo nakitang bata na nag-enroll, sabi niya, Mama, mag-i-enroll ako, pagkatapos makikipag-boyfriend ako. Wala naman, So, di na makaway, duot, magandang hapon dyan sa Makati at sa kanyang gwapong asawa doon sa Saudi. Maythel Ortiza, magandang hapon din. Ganon din po kay Mirna Soriano Flores. So, napakahalaga ito. Kasi bakit kanyo? Kasi minsan may mga dumadating na pagkakataon na nagpapabigla-bigla tayo ng desisyon. Yun yung chance, Chance. Katulad na lang ng chance na mangopya. Yan, kukopya siya. Bakit? Masarap ang pakiramdam Ako po, kwento ko nga sa inyo, paano ako nakatikim ng marijuana kasi GS prom namin yun, So, yun. Isang kasayahan ng isang young people at meron po akong crush na ka-classmate noon, nahihiya ako kasi first love. So, I took the chance of smoking marijuana para lumakas ang loob ko kasi sabi nila sa akin, masarap daw yun. Kasi nga naman, di ba, anong tawag doon sa choice na yun? Delegating, Kasi nakwakwan ka nakwakwanan ka na outside na dikta, So, sabi niya, masarap yan, masarap. So, sa mga kantsaw, kaya ingat din po kayo sa mga kaibigan. Sa mga kantsaw, nakapag-marijuana ako, nangingilig ako. Masarap. So, umpisa. Yun, shout out daw sa mga best friend ni Ate Malu, si Carmen Manyola, Alma Duque, mga kumare ng DSW doon yun ng Taguig City. Ganon din, meron tayong shout out dito. Hindi ko na nabasa, kay Kathleen Magalong Dorian. Natabunan na, Kathleen, pasensya na. Okay, so, isang paalala to sa lahat. Kaya nga po tayo ay tinuturuan ng Panginoon mag-meditate, and you should remember that the first chapter of Joshua involves the meditation of the Word. Yung tinuturuan ka mag-intay, hindi ka pa bigla-biglang nagdi-decide, hindi ka
hindi ka nakukuha ng physical rush ng chances. Kasi po ang mga napapahamak yung chances na ito, yung Beverly from Cabanatuan, yung mga madalas yung mga panandaliang aliw eh. Bakit ba ang sarap kwan ng mga estudyanteng makipag-boyfriend? Kasi nga, di ba, yung tibok ng puso, more on physical. Ang chances na maganda munang pagbigyan natin ay spiritual chances. Madali po madali. Tingnan mo nga bakit ang mga lalaki na may asawa extramarital affair. Kasi maganda yung chance na nagtatago, passing pleasure of sin. Diba, sabi ko nga sa inyo, paano pag ang mag-asawa, madali mong makilala kung mag-asawa, diba? Nauuna yung lalaki, sumusunod yung babae. Pag mag-boyfriend, laging holding hands yan. Boyfriend, girlfriend, holding hands, magkakabay. HHWW, holding hands while walking, yan. So, madali mo silang makita kahit na ganyan. Alam mo na, mag-boyfriend, mag-girlfriend yon. Ang mag-asawa, madali mo rin mapansin kasi nauuna lagi ang lalaki, sumusunod yung asawang babae. Pag yung kabit or outside of marriage, tingnan nyo, saan nagtatagpo? May excitement, di ba? Sa hotel, di ba? May physical rush. Merong challenge. Yan, chance yun Challenge. May challenge na nangyayari. Kadalasan sa dulo nun, kapahamakan. Tama yung binasa natin, di ba? Ate Edna Catley Pinlock. Nasa dulo naman ito ay kapahamakan. There is a way that seemed right unto a man, but the end thereof is destruction. Sa umpisa, sarap tingnan yung chance na yon. Pero si Lord din ay maraming beses na sa Bible, ang daming beses din na dumating yung mga chances I would like to tell you about sa Bible, yung mga chances. Kasi yung mga chances na yan, outside of the will of God, may hampas ng puso. Kaya may challenge. Ganun din naman sa Lord, may challenge din. Katulad ng 2 Kings chapter 7 verse 4, may 4 na kitungin. Nandyan yung Assyria sa labas ng kaharian ng Israel. Tesa Dublois Paradero, Aniseta Tuginay. Mamamatay na yung mga nandito kasi pati anak kinakain na sa loob ng siyudad ng Israel. Walang makalabas, walang makapasok. Kasi binakuran na sila ng kalaban nilang Assyria. 2 Kings chapter 7 verse 4. Etong 4 na kitungin, nandun lang sa labas kasi hindi sila pwede sa loob. Ito yung chance, tingnan nito Hindi sila pwede sa loob kasi bawal sa kanila, naniniwala silang makakahawa. Hindi rin sila pwede pumunta doon kasi baka patayin sila. Nakukuha niyo ako. Nakahalata yung taapat. May mga ketong ito, leprous men, 4 leprous men. At sabi nung 4, abay pambira, mamatay na tayo dito. Sa loob walang makain. Pati nga anak, kinakain na Kinakain na nila, mabuhay lang sila. You can just imagine that hardship. And praise God, di natin dinadaanan yun. Anak ng Diyos ito mga ito Kinakain na nila yung mga baby, parang ganito. Bukas, yung baby mo naman ang kainin Pagsaluhan natin yung baby mo, parang ganon. Doon naman sa labas, ay mga sundalong na paligiran sila ng kanilang kaaway na Assyrians. So no choice. No choice sila. And their choice is, they have to stay there. Ang Assyrians naman, their choice is, abangan silang mamatay sa gutom, doon sa loob. So itong 4 na nasa gitna, they took the chance. And what was the chance? Ang sabi nila ay, kung papasok tayo dito, palalabasin din tayo kasi nakakahawa tayo. Pero kung pupunta tayo doon at manghihingi tayo ng pagkain sa kalaban, baka magkaroon tayo ng pag-asa na mabuhay. So they took the chance and choose to go to, tingnan niyo yung difference, chance and choice. They took the chance and choose to go to the Assyrian camp. Pinili nila. Kaya nga po ang buhay natin, laging may chance yan Halimbawa, yung babae, nakita mong gano'n, nagpapakyut sa'yo. You can take a chance. Pero kung ikaw yung may asawa,
Ay, teka muna, hindi na dapat maging choice mo yon. Pero may kaway eh. May kaway, merong pintig yun eh. Pero kung ikaw ay malalim sa salita ng Diyos at lumalayo ka sa tukso, ay makakaiwas ka. Rinalita Ranco, good afternoon po. Asinggan, ganun din si Lia Merstrada Kalaksan. Every Tuesday, 4 to 5 po tayo. Giving way for Pastor Freddy Aquino, but wala po siya ngayon. Sabi niya, busy daw siya. So, wala po siya ngayon. Baka next week na raw. Baka next week. So, tayo po ay 4 to 5. Naka-schedule tayo 4 to 5 every Tuesday. Ayan. Thank you, Idel, ang best friend ni Ate Virgie. Ayan. Idel Abinerde Pedro. Magandang hapon. So, sa mga na-late, panurin nyo lang po sa replay at pakishare na rin. Okay, so they took the chance. Alam mo ba, na yun lamang ang iniintay ng Panginoon para makakilos siya. Nung papunta na sila, alam niyo yung mga Assyrians, nakarinig ng maraming tunog ng kabayuhan. The Lord made a sound. Basahin niyo po yun, ang ganda. The Lord made a sound. Gumawa ang Diyos ng maraming tunog na ang pakiramdam ng mga kalaban ay maraming kabayong parating sa kanila. And what they did was, kanya-kanya silang takbo. Iniwan ang kanilang kampo at itong 4 parating. Pagdating nila sa kampo ng mga Assyrians, akala ng mga Israelita, nandun pa sila, itong 4, nagpiesta. They took the chance and the chance is good kasi po wala ng tao doon sa kampo ng mga Syrians at ang ginawa, nagpiesta sila. Nagpiesta sila. Tingnan niyo ang will ng Lord. Ito will ng Lord ito. Good choice nila na they took the chance. Kasi when you make a good choice or according to the will of God, take the chance. Take the chance. Yan. Kunin mo yung pagkakataon. The possibility. Kasi ang chance is an opportunity na pwede nang hindi bumalik. Edna Catley Pinlock, hello. They took the chance and as they took the risk of going to that Syrian camp, ay wala na pala tao doon kasi sinamahan sila ng Diyos eh. Lourdes Barroso, magandang hapon. Sinamahan sila ng Diyos. At alam niyo, nagpiesta sila pero na-realize nila. Ay, sabi nila, pambira, yung mga kababayan natin doon sa loob, namamatay na sa gutom. Kailangan natin sabihan sila. Hindi natin kaya ito. Tingnan mo, pag nag-bless ang Lord, hindi nila kaya. Yung dami ng kayamanan, pagkain, at lahat doon sa kampo ng Assyrians. Christine Esmabe, good afternoon. Hindi natin makakayanan ito. Sabi niya, i-share natin to. Naalala niyo ba yung kwan? Peter also took the chance of, sabi niya, nevertheless, at your word, I will cast down the net. He took the chance. Kasi kailangan po ito, napakaganda sa atin na meron tayong alam sa salita ng Diyos, kasi anytime you can take the chance. Just like this building, I took the chance. And I made the choice na lumapit sa Panginoon at magsabi ng lahat ng pangailangan ng church na ito. At itong church na ito ay nabuo sa loob lamang ng almost 2 months na wala pong ginastos ang church at ibinigay lang po ng isang pamilya. So, laging ganon. Yung mga big blessings would always take a risk. Ano po? Pinaalis kami doon sa dati naming church kasi nagre-rent lang kami, ibebenta na raw. So, wala kaming pupuntahan and all we have to do is just pray to God. Fasting po, hindi ko naman pinagmamalaki ng fast. Kung gusto ko lang makita kung saan kami pupunta, kung saan kami i-direct ng Lord, kasi kailangan natin, when you take a choice, you should ask the Lord. Yan. Huwag kang pabigla-bigla, lalo na yung mga malalaking pagkakataon, yung katulad sasagutin mo na. Anong course? Yan. Anong course kukunin mo? Saan ka magpapatayo ng bahay? Marami po na malalaking mga risk. Huwag naman yung kukuha ka ng risk, pipila ka sa loto, no? Sa tingin ko po mali yun. Kasi outside of the will of God yun, ano? Kasi po, meron pa tayong mga Kristiyano pumipila sa loto, ano? At they took the chance, the risk. Pero, siyempre, ang aabangan mo, hindi na si Lord, Yung labas na ng loto, Consuelo Claveria, magandang hapon. Di po ba?
Yan, nakukuha niyo po ba yung topic natin? It's a very delicate topic. It's a good topic. It's basic reminders for life. Yan. Tumataya sa muwete. Iba naman pong chance yun. Swerte-swerte yun. Aba, si Ate Beth Ciralde is also watching with us. Basta po Tuesday, 4 to 5 tayo. Wednesday to Monday, tayo naman po ay 5 to 6. Ano po? Yan, sana maalala nyo. Yan. Tuesday po tayo ngayon. Kamunti ko na nga nakalimutan eh. Mabuti na lang may mga nagpapaalala sa atin, ha? Yan. So, itong dalawang to, itong choice, gagawa ka talaga. Pero itong chance, pwedeng hindi, pwedeng oo. Yan yung sabi ng choose you this day. Yan, chance mo yan na pumili. Di ba? Pero ang choice, ikaw yan. Walang ibang pwedeng gumawa niyan, ikaw yan. So there are so many choices, but you alone can make a choice. It's either a blessing or a cursing. And there are so many chances a day. Yan. Maraming chances because we have been given 24 hours a day. So maraming chances talaga para mamili. Katulad na nga lang po sa mga pastors, pipiliin mo kung sino sa dami ng YouTube na magsasalita. Ano? Nakukuha niyo ako? Ayan na. Ako, maingay na yung aso. At ngayong hapon, teka po. Senyorita, sa akin po pagtatapos at mag-aalasin ko na rin, sadali lang po, maingay yung aso. Pasensya na po, yung ating aso ay maingay, nakaka-disturb, ano po. Pero magpapaalam na rin po tayo. So sa buong maghapon, napakaraming choices meron tayo. At kaya kailangan po sa everyday of our life, dumaan muna tayo sa... alam niyo po, ang pinakamagandang choices natin ay yung kung ano yung sinasabi ng Lord. Kaya nga, I command you today. Yan. Ang choices ng Lord, laging may kasamang command para hindi tayo malito. But there are certain risks, katulad nga ng chance na binigay ng alagad, ng Panginoon doon sa binatang mayaman. He was given a chance. Na kung saan sabi niya, sige, benta mo lahat yung mga kayamanan mo, bigay mo sa mahihirap, tapos sumunod ka. He was given the chance. Including with the disciples. And sabi lagi kay Matthew, come and follow me. Tingnan mo yun, chance yun ha. Come and follow me. And he left everything and followed Jesus. The rich young ruler was also given a chance. But he did not follow the Lord noong oras na yun. We do not know after that. Baka umuwi siya, binenta niya, at pagkatapos naging follower din ng Lord. We do not know. But at that moment ay hindi siya nakasagot kasi malungkot siyang umalis. And so today, tayong lahat ay may mga... Kung papansinin mo, the 24 hours that was given to us is a chance for us to make a right choice. Ulitin ko po yung sinabi ko sa aking pagtatapos at sana makuha nyo. The 24 hours God had given to us is a chance in itself to use the words of God as a good choice. Our prayer, yan, yung prayer natin, yan, yung priority na yan, yung prayer, pagbasa ng Bible, mga priority na yan. Kasi darating ka sa oras na pipili ka. At kailangan nasa sistema mo na yung salita ng Diyos, katulad na, ito ba yung mapapangasawa ko? Yan. Siyempre, ito ba yung mapapangasawa ko? Hingi ka ng salita sa Diyos. Babalansihin mo muna at sigurado na kung saan dapat tumama ka kasi pag mali mahirap bumalik kasi alam niyo po maraming Kristiyano ako napansin na observe na they keep on reading the word and praying and attending the church
Pero nung dumating ang isang chance sa buhay nila, halimbawa, nabigyan ng magandang negosyo, nung nabigyan ng magandang negosyo, umasenso ang buhay, nawala naman sa Lord. Ano po? Nawala naman sa Lord. Pagkatapos nun, ay ngayon medyo nalugi ang negosyo. They were given a chance but nagkamali po Nagkamali. Ganon din sa mga singles, or sa mga nag-abroad. Kaya nga po, yung mga nasa abroad, I have nothing against this, paalala lang. Hindi po kayo nag-abroad para kumita lamang. Kayo po ay nag-abroad to make a family. Pero kung kayo po naman ay mga tagal na sa abroad, ay dapat naman siguro sa pagkatapos ng lahat ng ito, paalala na kayo makauwi to establish your family. Kasi po yung priority. Marami na pong nasirang tahanan dahil sa mga nag-abroad. Alam ko po yun, lalo na dyan sa Hong Kong. Maraming beses na po ako nakapag-ibang bansa, pero nakita ko po yung effect ng family na ang isa sa kanila ay nasa abroad. Kung kayo po yung mag-a-abroad, isa pong payo sana sa inyo ay ilagay nyo rin yung hanggang kailan kayo dyan. Ngayon, kung kayo po ay magtatagal sa abroad at lumalaki ang inyong mga anak, dapat po siguro ninyong pag-isipang mag-asawa kung sila ay susunod. Ngayon, kung di sila makasunod, ay siguro po lagyan yung limitasyon ng oras or dapat malaman ninyo na mas mahalaga pa rin po ang family. Yan. Ako po yung magpapaalam na Ate Melda, good afternoon po from Qatar. Yan. Magandang hapon po. Long time no see Ganon din kay wala na, no? So, salamat po sa inyo ngayong hapon. Pasensya na po kayo doon sa aso kanina, maingay. At patnubayan tayo ng Panginoon. There are so many choices. But I want to tell you, the choices we have should be always based upon the Word of God. Always based upon the Word of God. Hindi ka mawawala. Ang sabi nga ng Bible Your Word, O God, is a lamp unto my feet, a light unto my path. Yan. Ang iyong salita, O Diyos, ay lampara ng aking mga paanan, present, at ilaw sa aking landasin. So, dapat po ganun. Yung bago ka mag-decide, you balance situations. Bago ka mag-decide, dapat nakabata yun sa salita ng Diyos. Kasi sooner or later, mananagana ka doon. Sooner or later, ay ipapakita ng Lord sa iyo ang katotohanan ng Joshua 1:8. Babasahin ko po sa aking pagtatapos ngayon. Joshua 1:8. Alam niyo po, marami na nakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman po na ipapamuhay. Joshua 1:8. Ito po ang sabi ng Joshua 1:8. Ang salita ng batas na ito, ang aklat ng batas na ito, the Bible, ay huwag mawawala sa iyong bibig. Meaning to say, lagi mo sinasabi, but you shall meditate on it day and night. Dapat mo iniisip ito araw at gabi. Dapat nakatanim sa isip mo. Kasi there's so many things in life. Alam nyo, nung ako po'y nasa Macau, ako po'y na-rebuke na isang kapatiran. Kasi galing ako sa speaking engagement. Galing kami sa speaking engagement sa Macau. At umuwi kami sa flat ng madaling araw. At ito po hindi ko makakalimutan sa buhay ko At that was way back 2005. Hindi ko makakalimutan to. Tatawid na ako walang mga sasakyan kasi 2 a.m. na po sa Macau. So tatawid na ako. Sabi sa akin ng kapatitirang babae, sabi niya sa akin, Pastor, stop po, ba't ka tatawid? Sabi ko, wala naman sasakyan ito hindi ko makakalimutan. Pastor, paano ka susunod sa Diyos kung ang batas ng tao ay hindi mo masunod? Paano ka susunod sa Diyos kung ang batas ng tao hindi mo masunod? Ulitin ko. Paano ka susunod sa Diyos kung ang batas ng tao hindi ka sumusunod?
Nagtumanim yun sa puso ko. Pastor, mahal po dito ang 1,000 patakas ng araw. Ang multa pag nahuli ka kasi kahit na wala ng tao, may CCTV, hanapin ka lang at pwede ka nang magmulta. I was thinking of it, nasa bahay na po kami, niisip ko pa. Oo nga, no? Diba? Ang daling sabihin, yes, Lord. Pero minsan, ang mga choices natin at decisions natin sa buhay ay hindi alinsunod sa sinasabi ng Lord. Sabi ng Joshua 1:8, you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, sapagkat sa pamamagitan ng mga desisyon mong ito, ng pagsunod sa Panginoon, ay maaasenso ang buhay mo, at anuman ang gawin mo, magtatagumpay ito. Naging kung ko po, yes Lord, gusto ko po ito. Kaya nga, pati po sa pag-aasawa, ay naging batayan ko po ito. Na kung saan, I would like to share this to you because I do believe in the faithfulness of the Word, that to make a good decision, it must be always be founded on the Word of God. It must always be founded on the Word of God. Yes, there are several chances, maraming pagkakataon, pero isa lang po ang mahalaga. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Kung ito ay kalooban ng Diyos, yun po ang gawin yung decision. So simple like this. Ang kabataan, dito po tinuturuan namin, kapag ikaw yung nasa Lord, bakit ka kailangang mangopya? Yan. Yan, tinuturo po namin dito sa church yan. At marami rin ang hindi nakakasunod, alam ko yun. Kasi makikita mo sa uri ng buhay at sa uri ng paglilingkod. Kasi ang mga taong nakakasunod, makikita mo nag-i-enjoy sila sa paglilingkod nila. Kaya sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Nag-i-enjoy sila. At sila yung nagagamit sa loob ng church. Sila yung umaasenso ang buhay pagdating ng araw. I am very sure of that because many young people ang dumaan sa buhay ko. Nakita ko kung paano sila umasenso, nakita ko rin kung paano sila nahirapan, nakita ko kung paano sila nakabalik. Pagkatapos ng pagiging matigas ang ulo, nakita ko rin na paano marami ay naghikahos. At ngayon, hindi ako makapaniwala na sila hirap sa buhay, pero dati po silang nakasama ko rito. Isang pagkakataon na kung saan binigyan tayo a chance. Binigyan tayo ng chance. Kaya nga, mga singles, dapat huwag pabigla-bigla ng pagpili ng kanilang magiging lifetime partner. Ganon din sa bawat trabaho, sa bawat business, napakahalaga po nito yung choice. What you are today is what you choose today is what you will be tomorrow. Kung ano yung gusto mo ngayon, dinesisyon na mong gawin ngayon, ay yung kabukas. Nanay Josephine Hines, magandang hapon po. At pinapaalala ko po to, mahirap mag-take chance. There are so many chances in a day, many opportunities. But please, ito ba'y ayon sa salita ng Diyos? Ngayon, kung hindi ka sure, lapit ka sa pastor, humingi ka ng payo. Humingi ka po ng payo. Yan, tama po, Pastora Bebs, the best choice is to serve the Lord. Yun naman talaga dapat kasi sabi nga na 6:16 di ba? Romans 6:16. Kapag ito ang ginagawa mo, ay sabi ng 6:16, yun ang pinaglilingkuran mo. Yan. So, either way, naglilingkod ka Either you do good, you serve God. You do bad, you serve the devil. Di ba? Topic natin yung yesterday, balikan niyo po yun. Hindi ka naman naghahanap buhay para sa pamilya mo lang. Dapat naghahanap buhay ka ng gusto ng Panginoon. Kasi at the end of the day, wala rin nagpagod ka lang. Mga anak mo, napariwara. Ang dami kong nakitang ganyan. Ang dami ko pong nakitang ganyan. Kung kaya nga dapat makapili tayo talaga ng tamang choice. And so as I end up, babasahin ko po ito.
Linlin Noresco, with you in prayers. Anak ha, babasahin ko po itong devotional ko. Choices, chances, and changes are the basic reminders of life. We need to make a choice and take chances, or else our life will never change. Tatagalugin ko, pagpili, pagkakataon, at pagbabago ang mga mahalagang paalala sa buhay. Kailangan mong pumili. Kailangan mong pumili at kunin ang mga pagkakataon. Kung hindi, ang sabi niya, walang mangyayaring pagbabago. Dalangin ko ang mga pipiliin ninyo, mga napili ninyo, na pagdesisyonan ninyo, at ang mga pagkakataong dumadaan sa inyo ay mga pagbabagong ayon sa kalooban ng Diyos. In the end, is it the will of God? Ano? Yung gagawin po ninyong pili, dapat nakalinya sa gusto ng Diyos. This is the confidence I have in Him, that if I ask anything, or if I decide anything, it should be according to the will of God. Then, He will give it to us. 1 John 5:14. Ano po? Kung ano yung pinili mo, unang mong tanong, ito ba yung gusto ng Lord? O katulad nito, iinom ka soft drinks. Sa tingin mo, tama ba soft drinks? Wala pong 5 to 6 ngayon eh. So solo natin. Iinom ka ba ng soft drinks? Kung ako tatanungin mo, Riza, Karagan, hindi. Kasi bakit? Carbonated, acidic. Sisirain ang sikmura mo. Papunta ng kidney hanggang sa liver mo. Hindi magtatagal. Baka yan ang maging sanhi ng sakit mo. Junk food. Kung ako tatanungin mo, paminsan-minsan. Pero kung magiging lifestyle mo, sisirain niya ang katawan mo. Paninigarilyo, alak, pipiliin mo? Hindi. Pero bakit maraming gumagawa nito? Iba ang pinaglilingkuran nila. Nakukuha mo? Alak. Diba? Nakukuha nyo? Maraming choices. Pero dapat is it in line according to the will of God? There are choices, there are chances, and whatever you choose and whatever chances they are you choose, it will bring you change. Salamat po sa Panginoon. At tayo po yung magkakasama muli po kada Tuesday, 4 to 5, Wednesday to Monday ay 5 to 6. So salamat po sa Panginoon at tayo po ay muli magkakasama. Sa mga nakalimutan at nakapanood na lang po ng replay, ay makapanood na lang po kayo ng replay at sana po ay ma-share nyo po sa inyong Facebook wall sapagkat ang choices natin should be, if you are a Christian, should be according and in line with the will of God. So God bless you all po. Ate Juby Magpayo, patuloy po natin pinag-pray si Renzo. Ano po? So pagpalain tayo ng Panginoon at sa sino man po ang gusto ng outline, bibigyan ko po kayo. Just text, chat me sa messenger. Opo, God bless you po. The faithfulness of God be upon us all. Shall we pray? Father God in heaven, I thank you for this wonderful afternoon na ikaw po kasama namin at hayaan mo, O Diyos, na palaguin pa ang gawain na ito, ma-share pa nila at hayaan mo, O Diyos, na sino man ang makapagbuklat sa Facebook walls nila ay hipuin ang banal mong espiritu. Abutin mo ang lahat na nangangailangan, sila na nanonood sa iyo, sa kanilang mga sariling pangangailangan personal, sa kanilang karamdaman, pagalingin mo po sila. At Lord, kung meron man pong mga mabibigat na sakit, gumawa ka po ng himala at abutin ng pagiging Diyos mo sa pangalan ni Jesus, ng Diyos ng kagalingan. Ganon din po, Diyos, sa lahat ng mga nangangailangan tutugunin mo ngayong hapon at pakitaan mo sila na sa iyo laging may pag-asa. Tapat kang Diyos at ang danging gagawin namin ay umasa sa iyo. Sapagkat hindi mo aalisin ang pag-asang ito na ibinuhos mo ng malaya sa banal mong Espiritu upang iparanas mo ang iyong pagmamahal sa lahat ng tumatawag sa pangalan ng anak mong si Jesus. Salamat o Diyos sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you all po. At salamat po sa inyo, no? Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige, Ate Juby, pakichat niyo po ako at padadala ko po dun sa inyo sa messenger ang outline. God bless you all po. In Jesus' name. See you again tomorrow. 5 to 6 po tayo bukas, ha? Amen.